Patuloy ang pagsadsad ng survey ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga isyu sa ekonomiya at mataas na gastusin ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Si MJ Mondejar sa report. Unfortunately, Bagsak ng survey score ang sumalubong sa Administrasyong Marcos sa pagtatapos ng unang kwarter ng taong 2026. Ito matapos sumadsad sa bagong personal record low na negative 50 ng net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bata ito sa pinakahuling social weather report na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS sa kanilang nationwide survey noong Marso. Ayon sa SWS, malaki ang ibinaba ng survey ratings ng Pangulo kumpara sa negative 3 net satisfaction rating na naitala noong November 2025 survey. Dahil dito, opisyal lang kinategorya ng SWS ang grado ng Pangulo bilang poor o mababa. Sa kabuuang survey, 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. 18% naman ang undecided o hindi tiyak. Habang sumipa naman sa 49% ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Batay rin sa survey, nakapagtala ng malaking pagbaba ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinakamatindi ang naitalang negatibong marka ng publiko sa Mindanao at Metro Manila. Sa Mindanao, dumaos-dos ng 11 points ang satisfaction ratings ng Pangulo, patungong negative 40. Mula ito sa negative 29 na survey score noong November 2025. Sa Metro Manila naman, lumagapak pa ito sa negative 31 mula sa dating negative 17 satisfaction rating. Habang ang Balance Luzon ang natitirang rehiyon na may positibo ngunit mababang marka. Bumagsak ito ng 11 points patungong neutral positive 2 mula sa moderate positive 13 na survey score. Sa Visayas naman mula sa neutral positive 2 na net satisfaction rating ay bumaba ito ng 17 points kaya naging negative 15 na ito ngayon. Isinagawa ang SWS survey noong March 24 hanggang 31. Ito ang mga panahong ramdam ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng petrolyo, mga transport strike at ang pangamba ng epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya. Ang first quarter survey ng SWS ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Nilinaw naman ng SWS na ang survey ay non-commissioned o hindi binayaran ng sinumang politiko at isinagawa bilang bahagi ng kanilang public service. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNA News.